Sa likod ng bawat trade, signings, free agency move o kahit pagbubuo ng super team, may mga terms at rules na umiikot. Naririnig natin lagi yung mga salitang salary cap, luxury tax, aprons at kung ano-ano pang exceptions. Pero aminin natin, hindi naman lahat naiintindihan kung anong ibig sabihin ng mga yon. Kaya ngayong part 25 ng ating NBA Did You Know, himayin natin isa-isa yung mga batas sa cap space ng NBA para mas malinaw kung paano gumagalaw ang mga NBA team. Game? Off the rim, Curry has time. 3 seconds. Curry from half court. Oh! He puts it in! Unahin natin sa pinaka-basic, ang salary cap. Simple lang, ito yung limit o ceiling ng pera na pwedeng gastusin ng bawat NBA team para sa sweldo ng mga players nila. Isa yan sa way para hindi lahat na magagaling o may malalaking kontrata ay magsama-sama sa iisang team. So, shout out sa PBA. Kasi sa NBA, hindi naman problema ang pera sa mga team owners. Kahit ang roster ng nakaraang Team USA, kaya bayaran ni Steve Ballmer yan kung walang salary cap. Ang salary cap ng bawat team ngayong paparating na 2025 to 2026 NBA season ay $154 million. So sa cap na yon, pwede naman lumampas yung team. Safe pa naman, wag mo lang aabutin yung next na limit, ang luxury tax line na $187 million. So kung kanina safe pa at walang penalty, sa luxury tax line, diyan ka na magsisimulang singilin ng tax penalties at hindi yun maliit na kahit milyonaryong team owner iniiwasan yan. At next, kung talagang bigatin yung owner at hindi ininda yung penalty sa luxury tax line, dito naman papasok yung next limit, ang tinatawag na first apron. Ngayong paparating na season, ang first apron ay $195 million. So kung first apron naman yung nilampasan mo, hindi lang penalties ang problema mo. May kasama na yung restrictions tulad ng bawal ka na sa sign and trade transaction at limited ka lang sa mas maliit na taxpayer mid-level exception. So, ano naman yung mid-level exceptions? Mamaya na, next limit muna tayo. At panghuli, yung last limit natin, yung second apron. Ang second apron ngayong season ay $207 million. Yan yung masakit lampasan kasi pag lumampas ka pa dyan, bukod sa mga naunang penalties at restriction, may dagdag pa ngayon like hindi ka na pwedeng kumuha ng buyout players sa mid-season. Hirap ka na rin mag-trade kasi may extra limitations. Nawawala rin ang ilang draft, trade flexibility at halos wala ka na din flexibility para magdagdag ng kahit sino sa roster. Kaya ang tawag nila dito minsan, apron prison kasi kahit mayaman yung owner, wala ka nang magagawa sa dami ng restrictions. At next, ano naman yung mid-level exception? Well, para itong special allowance ng NBA sa mga team. Pabonus ba? Example ulit, sa salary cap na $154 million, pag naubos mo yon, normally hindi ka na makakapagpapirma ng bagong player. Pero dahil may exceptions tulad ng MLE o mid-level exception, pinapayagan ka ng NBA na lumampas pa ng konti. Pero iba-iba din ang mid-level exception o MLE. Next time na lang yon, baka maguluhan ka. Pero halimbawa wala ka ng salary cap at nabigyan ka ng 12 to 13 million mid-level exception, malaking bagay yon. Imagine, wala kang cap pero pwede mo pa ma-sign ng mga solid role players like Donte DiVincenzo, Malik Monk, Isaiah Hartenstein o mga ganong kalidad na player. Isa pang example ng exception, yung Disabled Player Exception o DPE. Ginagamit lang ito kapag yung player mo injured for the entire season at certified ng NBA doctors na hindi na makakabalik. Kung ma-approve, bibigyan ka ng NBA ng extra slot para makasign ng replacement player na worth up to 50% ng sweldo ng injured player o mid-level exception value, kung alin ang mas maliit. For example ulit, kung may player ka na kumikita ng $20 million at na-injured, buong taon mawawala, pwede kang kumuha ng kapalit na hanggang 10 million lang. Kasi nga, 50% nga ng salary ng nawalang player. Pero one-time use lang yon, parang voucher o gift check na pag nagamit mo na, wala nang sukli. Halimbawa, allowed kang kumuha ng up to 10 million na player. Tapos ang nakuha mong kapalit, si Thanasis. 3 million lang ang kontrata nun. Ituturing ng NBA na naubos mo na yung disabled player exception mo. So, moral lesson, piliin mong mabuti kung saan mo gagamitin. Tsaka, huwag si Thanasis. Dami-daming player eh. Joke lang. So yun, sana na-explain ko na maayos. Hindi ko na sinama yung iba kasi masyadong komplikado o baka biglang lalong gumulo pa. At sinubukan ko lang talagang sagutin yung mga tanong sa comment section. Palike naman ang video kung naguluhan ka at palambing na din ang ating YouTube channel. Pasubscribe na din, baka naman. Para updated ka sa susunod pang NBA Kwentuhan.